Sa gitna ng araw-araw na basura na bumabara sa mga kanal at nagdudulot ng baha, muling tututukan ng DENR ang problema sa solid waste management, lalo na sa Metro Manila. Ayon sa DENR, pag-aaralan nilang muli ang Solid Waste Management Act upang mas mapahusay pa ang pagpapatupad ng batas. Si Angel Pastor sa balita. Sa kabila ng umiiral na batas sa solid waste management, nananatiling mabigat na hamon ang problema sa basura, lalo na sa Metro Manila. Kasabay ng paggunita sa ika-25 anibersaryo ng paglagda sa Republic Act 9003 o ang Solid Waste Management Act, inihayag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na mahigit 4 million metric tons ng basura ang nakolekta sa buong National Capital Region noong 2025. Katumbas ito ng humigit kumulang 9,000 metric tons ng basura kada araw na patuloy na nagpapakita ng lumalalang hamon sa solid waste management sa Metro Manila. Ayon kay DENR Environmental Management Bureau Director Assistant Secretary Jacqueline Kaangkan, malaking bahagi ng basurang nalilikha ay nagmumula sa mga kabahayan, establishmento at commercial sectors, particular dahil sa malaking populasyon at daytime population sa rehiyon. Generation 2025 is 4,340,000 metric tons. Maraming population, di ba? Oo. At daytime marami din, nandito yung mga opisina. Gayunman, aminado ang ahensya na nananatiling problema ang kakulangan sa tamang waste segregation sa pinanggagalingan ng basura, dahilan upang mas maraming recyclable at residual waste ang diretsyo na lamang na itinatapon sa mga landfill. Ikaw sa bahay mo, mag-segregate ka pero wala kang dadalhan ng recyclables mo. Problema ka, anong gagawin ko? Di ba parang gano'n? Anong gagawin ko doon sa karton? Anong gagawin ko doon sa PET bottles? Anong gagawin ko sa lata? Kung wala si barangay na, di ba? So ang tendency mo, balutin mo, bigyan mo na rin sa truck. Binigyang diin ng DENR na ang patuloy na pagdami ng basura ay may direktang epekto sa kapaligiran at kalusugan ng publiko, kabilang ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig na nagiging sanhi ng mas matinding pagbaha tuwing pag-ulan. Samantala, muling bubuksan ng DENR ang posibilidad na irepaso ang umiiral na Solid Waste Management Act pati na iba pang kaugnayan na regulasyon upang mas mapahusay ang pagpapatupad ng batas. Ayon kay DENR Secretary Rafael Lotilla, malinaw sa RA 9003 na inaatasan ng lahat ng local government units na bumuo at magpatupad ng kani-kanilang solid waste management plan. Bagamat may mga programa na ang pamahalaan kaugnay nito, iginiit ng ahensya na kinakailangan pa rin ang mas mahigpit na implementasyon ng batas. Under 9003, all local government units are required to come up with their solid waste management plan. But the challenge again is in the implementation. Because as we have noted, the number of the waste that goes into our sanitary landfills is only 53% of the total waste that is generated. Ang pagtalakay sa muling pagrepaso sa batas ay nag-ugat mula sa matinding problema sa basura ng bansa at mga seryosong aksidente gaya ng pagguho ng landfill sa Cebu City na nagdulot ng pagkawala ng buhay at nag-udyok sa mas malawak na diskusyon sa mga alternatibong paraan para sa waste disposal. Patuloy namang hinihikayat ng ahensya ang publiko na magsagawa ng waste segregation, bawasan ang paggamit ng single-use plastics at suportahan ang mga programa ng ahensya bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa lumalaking problema sa basura sa bansa. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Angel Pastor, SMNA News.